Welcome to the show. Alright, kamusta mga parts? At welcome po dito sa ating another reaction dito. This is for the Pinoy Adobo reaction and my name is Pards or Pinoy Adobo. You can call me whatever you want. But just want to say hi po sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. No? Kamusta po kayo diyan at sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Well, what can we do? No? At alam naman natin na hindi na naman to tinatago ng ating mga international community, no? Lalo ng mga Pilipino dito sa ibang bansa na ang ating pong sariling bayan ay talagang unstable po, no? At talagang masasabi natin na puro na lang bad news ang nangyayari sa Pilipinas dahil po ito ay pinamumugaran at pinamamahalaan ng isang bangag. Yep. Hanggat nandyan ang adik ng Malacanang na si President Bongbong Marcos Jr. kung saan pag ikaw ay nagsalita ng freedom of speech, ikaw ay kinakasuhan, wala po tayong magagawa. Kaya ika nga, even the AFP are really doesn't have balls para mag-withdraw ng support, no? Alam naman natin at positive naman talaga at talaga may mga proof naman talaga na adik ang pamilya pero AFP are still saying we are protecting the Constitution. Di ko alam kung ito ay Constitution ni Remulla o Constitution ni Tamba. So hindi ko alam o baka Constitution ng mga lawyer ng NPA, no? So I don't know. But anyway, at before we continue, I just want to say hi po sa ating mga overseas Filipino. Okay, kaya po ang ating mga OFW at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. And Merry Christmas po sa inyo advance at sa mga OFW tip for today, di ba? Ay dapat po kayo ay alam niyo na pagka kayo magpapagal sa Pilipinas, always give an advance, hindi po advance na pera, ay advance schedule or bibigyan niyo po ng advance sentences or wording sa inyong mga pamilya sa Pilipinas na baka umasa sila na sa Pasko darating ang kanilang padala. Alam niyo naman na nangyayari sa ating mga shipping, no? Lalo na yung mga taong nagpo-promote na kung sa tabi-tabi lang sabihin, kaming bahala sa kahon nyo, di ba? Pagdating ng Pilipinas, bahala na kayo. So, kailangan ang tip ko sa inyo ay makinig kayo sa mga taong matagal ng mga Pilipinong naninirahan dyan sa bansang tinatrabahuan nyo kung kayo ay bago lang. No? Tanungin nyo, ano ba ito? Ito ba okay? Ganito, ito ba naranasan nyo na? Ha? Alam nyo kasi, alam naman natin, no? Hindi na natin maitatago yan na marami mga biktima ng mga OFWs na nagpadala na kanilang box para sa Pasko, dumating, wala pang Pasko. O, magpapasko na ulit sa next year, hindi pa rin dumarating. No, kaya ang akin lang po, tip for today, kailangan nyo magbayad ng extra para dumating sigurado ang inyong box, wala po tayong magagawa doon. Di ba? At maybe yan ang pinagmamalaki ngayon ng mga shipping line na garantisado and as much as possible, mga OFWs ay lagyan nyo lang ng insurance in case mawala, makabawi man lang kayo. Kasi alam ko naman, no, sinasabi sa akin ng ibang OFWs na pagkatapos ng Pasko, hindi raw titigil yung mga yan para magbigay ng mga regalo sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas dahil January pa lang, nag-iipon na sila ng kanilang ipapadala para sa darating na next na Pasko. And that's not really easy or that's not really a joke. No? Parang iniipon nila paunti-unti. Siguro kada sweldo nila, naglalagay sila sa kahon. You know, kaya isipin nyo mabuti na dapat talaga you have to be advanced thinking na, wait a minute, kailangan mag-iingat kayo. Pinaghirapan nyo yan eh. Hindi nyo naman yan na tulad ng mga politiko sa Pilipinas na ninakaw. No? Pinaghirapan nyo yan, pinagpawisan nyo yan, in-overtime nyo yan, minsan pagod kayo, masakit ang likod nyo, nahihilo kayo, minsan hindi na kayo makapagluto dahil kailangan nyo magtrabaho ulit sa isa nyo pang trabaho, kaya, come on guys, make it worth it. Sabihin nyo lang sa kamag-anak nyo, pag hindi kayo sure na hindi madarating sa tamang Pasko, then it's okay. As long as makakarating sa kanila talaga, no? So, it's gonna be up to you. No? Tip ko lang sa inyo yan dahil you have to be realistic here. Lalo na ang custom sa Pilipinas ay hindi kasing tino noon nung nakaraang administrasyon. Okay? Aminin na natin yan. Alam naman natin na marami mga nakawan dyan, marami mga lagayan dyan, and up to now, still there. Okay? Tanggapin na natin yan. At sa mga naniniwala pa rin sa bangag, ay good luck. No? At keep dreaming. Diba? And keep thinking na ang bangag ay matino. Okay? Kaya OFWs, ingat palagi and sa kayo ay nag-prepare siguro sa magiging Pasko nyo, sama-sama kayo dyan dahil ang mahal nyo sa buhay ay malayo sa inyo, then go for it. You deserve it. Paminsan-minsan, di ba? Happenings ng konti. Okay? Already. Ingat kayo palagi. Alright. Anyway, at syempre, no, Happy Thanksgiving or belated Happy Thanksgiving po dito sa United States, sa mga kababayan kong Pilipino, at syempre sa buong Amerika at sa mga tao dito na Happy Thanksgiving po. Every November po ay sineselebrate po ang Thanksgiving dito sa
United States, no? At syempre, yung mga Pilipino, at syempre, hindi lang Pilipino, pati yung mga Amerikano na get together ng pamilya, nagdi-dinner, nagluluto. Kaya, happy Thanksgiving sa inyo at sana po ay magkatotoo o sana po ay you're welcome. Ika nga, di ba, pagka Thanksgiving, nagte-thank you tayo sa kung ano man ang ating gustong sabihan ng thank you. And then, kahit hindi po ako involved sa pamilya nyo, di ba, ay you are welcome. At syempre po, isang OFW at isang taga rito nagtanong, Pards, bakit yung sa tabi mo ay buhay pa, tapos na ang Thanksgiving? Hindi. Kayo naman, ba't ko naman ito? Bakit naman, hindi naman turkey yan? Eagle yan. O di ka sabi nyo nga, agila ng Pilipinas, ito sa likod ko. Eh ano, siya yan, pambira kayo. Kaya hindi ko pwedeng, di ka nga ay iluto yan, di ba? Dahil, tamo, titingin. Dito sa kabila. Oh! Sabi, mamaya, tukay kita sa... Okay, joke lang tayo, no? At Thanksgiving naman, kailangan masaya. Okay, at magpapasko na. Alrighty, at tuloy na po natin ang ating pag-uusapan ngayon at alam naman po natin, no, na meron naman pong exposed si Zaldico, no? Kung saan ito po ay saan na siya? Tingnan natin. Yan. Yan, ito pong si ito pa. Itong si Zaldico ay ika nga ay parang tuloy pa rin ang kanyang episode kung saan sa kanyang pag-expose tungkol po dito kay, di ba? Bangag. Ito pong si ito nga pala si Bangag ay yan. Ito pong si Bangag ay tuloy pa rin ang kalokohan niya, no? Lalo na ang pagnanakaw niya sa kabanang bayan. Alam niyo na yan, no? At binabalita na yan at nakarating na rin po sa inyo yan kung ano yung sinabi ni Zaldico at tuloy-tuloy ang kanyang episode. Well, you know, sabi nga nila bakit paputol-putol o pa isa-isa, ba't hindi na lahatan? I don't know. Maybe that's Zaldico style, pero you have to think the fact na yung mga pinagsasabi niya ay nagtutugma na sinabi ni Vice President Sara Duterte, Mama Harlika, at kung sino-sino pa nagsabi tungkol sa budget, Congressman Ungab, at kung sino pa, Tatay Digong, actually si Tatay Digong. No? At medyo bad news din, no? At yung tatlong sanang pang interim release, no, yung para sa mga depensa ay na-reject po, no? At let's just pray for Tatay Digong health, no? At hindi pa rin po tayo nawawala ng pag-asa at sana po ay magbago naman ang desisyon at sana kulangin na ang bigay ng pera nitong tong hayop na to sa ICC. Kulang na ibinibigay mo. Pakakawala na namin si President Duterte. Nakakalungkot, no? Pero wala po tayong magagawa. He is not in our own country. Kaya I'm sure na unfair talaga ang treatment at yung trial para kay Tatay Digong. Okay? Okay. Alright, at umpisa na po natin at alam naman ngayon at itong si Zaldico at saka ang mga panagsasabi niya ay medyo lumalaki na ang kanyang pinagsasabi, no? And if you think kung iisipin niyo mabuti yung mga pinagsasabi ni Zaldico, syempre maraming kokontra, maraming magsasabi, no, hindi totoo yan kasi nga criminal yan, criminal, di ba? Kaya syempre sisiraan si Zaldico. I mean, again, ilang beses ko na sinasabi na hindi ko kinakampihan dito si Zaldico, pero yung sinabi niya nagtutugma naman talaga. Di ba? Hindi yung sasabihin mong invento niya lang. Kasi may mga ganun, di ba? May mga nagsasabi invento lang yan. Pero kung iisipin niyo mabuti, kung hindi totoo yung pinagsasabi ni Zaldico, bakit ang Pilipinas tagkilap pa rin? Yung Ghost Project at saka yung flood control. Kung walang nagkanakawa na sinasabi nila Bangag, bakit ganyan ang Pilipinas ngayon? Bakit napakasama ng economy? Bakit marami ngayon ng mga investor nawawala? Bakit ang mga Pilipino naghihirap pa rin? Bakit ang bilihin ay napakamahal, 'di ba? At think about it, no? Sasabihin niya dito sa video bakit ang presyo ng onion o ng sibuyas nagmahal noon. 'Di ba? Kaya wala. Kahit pa anong mga tangge ni Bangag, wala nang maniniwala sa kanya. Ang maniniwala na sa kanya yung binabayaran nilang troll. Yung mga vloggers na bayad na meron daw magkakano 50,000 yata pinakamababa doon para i-build up ang kanyang pangalan. Wala na, pati yung mga tropa ni Aimee, yung sinasabi nilang mga alputera, wala na talaga, wala na maniniwala dyan. And it's sad to say na kahit ano pang tanggi, kasi kahit itanggi ni Bangag, nakikita sa paligid kung ano yung nangyayari sa bansang Pilipinas, di ba? Anyway, before we continue ay tingnan muna natin yung isa, marami to itong video. I'm pretty sure napanood niyo na yung iba, pero inuulit ko lang para tayo po ay makapagsalita. Let's go.
Okay? Ito ang tuloy ang expose ni Saldi. Yun. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Akalain mong 1 billion na nga. Galit pa. Magkano ba ang cocaine? Di ba? I mean, every month, 1 billion? Eh. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Okay? Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Yan ba yung nagsasabi na ng mga iba, lalo na mainstream media, na nagsisinungaling si Saldico? Na-confirm na ba yung address na binanggit ni Saldico? Yung pala kasi, bakit ka magbibigay ng address kung saan dinadrop ang pera kung hindi totoo? Sa bagay, basic lang yan. Sabihin nila, oh hindi po, iba po ang may-ari nito, ganyan-ganyan, wala pong nagbabaksak. Kasi, I don't know, kung may nakuha si Saldico na video na doon dinadala yung pera. Kaya yung mga sinasabi nitong si Saldico, hindi naman natin sinasabing 100% totoo, pero nagtutugma sa mga sinasabi nila Sara, nila Marlica, at kung sino pa nakakaalam. Pati si Gutesa, ganun din. Kaya, paano yun? Paano mo sabihin, kunyari lang yun, di ba? So, alam na naman natin nagnanakawan na rito, pero ang mga Pilipino, o yung ibang Pilipino na sana, ay kalimutan na muna yung mga kulay-kulay, saka na muna yan, pero mas maganda ang berde. Pero, sama-sama tayo. Bias yun. Sige, tuloy natin. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tubo. Matapang naman pala si Bangag eh. Oh, nagagalit basta kulang ang kanyang lagay. Hindi siya nagagalit dahil maraming problema sa Pilipinas, di ba? Pero ang nagagatan siya pag kulang ang bigay. Ay. Kawawang Pilipinas talaga. Sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Actually, posible yan dahil una-una ikaw ang presidente. Diba? At yung mga sekretary mo, mga tauhan mo lang yan eh. Diba? So, kung iisipin nyo mabuti, paano hindi mangyayari yan kung walang utos sa taas? Diba? Sabi nila, si Ko ang corrupt, si Ko ang kumuha ng pera, si Ko hindi nakakuha ng pera. So, ibig sabihin, sa sinabi ng anak ni Marcos na si Sandro Marcos, di ba? Yung bobong yun, ay lumalabas na talaga nagkakanakawan. Di ba? Instead na sabihin niya, hindi yung totoo yan kasi ganito yan, ganyan. No. Ang sabi niya noon sa isang interview niya, siya, naniniwala kayo na wala siya nakukuha. So, siguro meron, pero just like I said to my last vlog o last content video, ay malamang kung hindi nga niya kinuha yung lagay niya doon, sa iba niya kukunin. Siyempre, tusurin niya si Saldico. Alam nga namang hindi kinuha. Ginamit na nga yung mga tauhan niya at sasakyan niya para i-deliver yung pera. Malamang yan pa bumili ng maleta. Alam nga naman hindi niya babawiin na, hindi, sige, libre to. This is for free. This is for our country. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Oo nga naman. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? That's right. And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. Kasi alam niyo mga parts, nagko-connect yung mga yan eh. No? Kaya itong sinasabi ni Saldico, hindi to hearsay o hindi to ikwentong kutsero lang. Talagang you can say na pinag-uusapan yan dahil siyempre may kanya-kanyang posisyon, may kanya-kanyang grupo, sindikato nga eh. Diba? Hindi naman to yung
yung gagawin lang ni Saldico. Eh kung totoo naman palang ganyan, eh bakit hindi ginawa nga noon ni Bangag na meron palang ganyan, bakit hindi niya sinita yung mga tao? Base sa sinasabi ni Saldico, ha. Pero kung titingnan niyo mabuti yung ano, yung sinasabi niya at iisipin niyo yung pangyayari ba, i-imagine niyo yung sinasabi ni Saldico, imposible talagang mangyari. Like akong presidente halimbawa, yun nga, inuutusan ko si Saldico na, "Oh, magsingit ka ng ganito, ganyan, 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 kasi ako naman ang pipirma sa huli. Akong bahala sa mga sekretary ko, akong bahala sa mga bata ko, papasabihin ko sa kanila, oh, pirmahan niyo yan or gawin niyo yan, ipasa niyo kay Saldico, blah, blah, blah." Those are the process na pwedeng mangyari because those are under the president ng bansa. Yun ang ibig ko sabihin. Ang medyo malayo-layo lang sana yan kung halimbawa presidente ka, tapos yung Supreme Court ang palalagyan mo ng insert. Di ba? Or yung basta malayo na yon. Pero yung inuutusan ni ni Bangag, 'di ba? Again, Bangag ay mga tao And niya. sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo. Oh! Kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po Mukhang no, talagang sa kwento ni Saldico, ha, parang gigil na gigil si Bangag, Marcos Jr. dahil parang he is starting to get disappointed kasi nga hindi nakukuha yung gusto niya. Man, magkano ba talaga yung cocaine para kumuha ka ng ganong insertion? Diba? Hindi bali sana kung talagang sabihin na natin nga, again, ulitin ko, kung may insertion talaga si Bangag at siya ay matalino, hindi pala, siya ay matino, pwede nga naman sabihin ito yung insert kong 50 billion, ito yung project, ayan, total nito, halimbawa, 49 something or 51 billion, ayan, yung project na to, naandoon sa halimbawa, Novaliches, o nandoon sa Quezon City, Makati, ayan, tingnan nyo yan, puntahan nyo yung engineer, kung magkano, mga buwaka ng ina nyo. Ayan, sabihin ni Marcos, kung totoo, na hindi talaga ninakaw. Kung alam niya na ang insertion na yun is para sa Pilipino, ipakita niya. Diba? Siyempre ngayon, wala namang insertion ng 50 billion Diba? kita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. That's right! Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunuan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinalik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong Pati ba naman sa bagay, wala naman tayong magagawa. Di ba, may nabalita na naman tayo kay Sandro Marcos na yan daw ay pinarehab sa ibang bansa. Di ba, yun ang suspect nila, allegedly na naman. No? Kaya yata nalalaki lagi ang mata. Kaya, ang daming, itong pamilyang Marcos na to, ay marami talagang question sa kanyang pagkatao. And marami mga witnesses, marami naman, may mga ebidensya naman kahit papaano. Pero, nagbubulag-bulagon pa rin tayo mga Pilipino. Di ba? Parang wala lang. Rally dito, rally doon. Tapos, wala rin. Uwi na. Tapos na. Di ba? Kaya, wala. Sa akin talaga, I want him to resign. Di ba? Kasi nga, wala naman Tingnan, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Are we having a improvement? May nakikita ba tayong magagamit ng Pilipino ng maraming taon? Ano ba? Ano ba? Anong project ng isang Marcos Jr. na napapakinabangan ng Pilipino? Ang alin? Yung ayuda? Yung AIC? Yung tupad? Di ba? Ang alam ko lang sa Marcos Bangag na administration na nakikita ng tao ay yung nawawalang mga sabungero Yun lang yung pagkano, doon mo lang makokonek kung ano talaga. Ay. 2024, 20.174 billion pesos. Yeah. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Patakaw din. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos.
At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin noong pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, See? Kung yung mga congressman na yan matino, kung totoo man. Biro mo, ang kapal ng mukha niya, na yan si Sandro Marcos na kukuha ka ng advance. Well, it's possible kasi nga anak siya ng presidente at yung uncle niya noon ay speaker pa. At ang senator naman, wala namang magagawa yan. Wala na namang mga bayag yung mga yan di ba? Kaya, pwede mangyari kasi anak siya ng presidente and he can do it. No? Ano lang yan, connection lang yan. At syempre, kung ako yung kontrakto na gagawa, halimbawa, corrupt din, at si Sandro Marcos ang kausap ko, alam ko naman na anak ni Marcos siya ng presidente at si Tamba, abay bakit hindi ako bibitaw ng pera agad? Dahil alam ko na may babalik sa akin for sure kasi nga sila may hawak ng budget. Di ba? Siyempre, hindi ka naman bobo na contractor o negosyante kung alam mo walang babalik. And ang ginagawa kasi ng contractor ay parang investment na nila yan eh. Para pag lumabas ang budget, pasok na, kuha na nila agad ang mga project. Either ghost project or what. Di ba? And the thing is, matakaw din pala si Sandro Marcos. Diba? No offense sa kanyang mga kapatid na lalaki. I wonder, ganun din kaya? Labas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Yun. Balik muna tayo. Yan. Alam niyo mga parts, no, kung ano niyo yung i-analyze niyo yung kwento ng ni Saldico dito sa una kong pinakita sa inyo, na nakita niyo na rin sa iba, ay talaga masasabi natin ang kakapal, no? Ang kakapal talaga ng mukha ng mga Marcos na yan. No? Hindi lang adik, talagang napakawalang yan. Kasi kita niyo yan sabihin na natin, naniniwala ka agad sa sinasabi ni Saldico, pero you have to think the fact na salita nga ni ko, pero kung natatandaan niyo sinabi ni VP na ang humahawak lang ng budget noon ay si Saldico at saka si Tamba. Dahil nga nasa Committee on Appropriation si Saldico and he is the one who's taking care of that budget thing. Yung pera na ipapasok. Yung project na ipapasok, I'm sorry. And then the money goes in. Diba? At sila ang mayroong puwersa, sila ang may connection, sila ang may power na gawin yan. So, posible talaga yan kung talagang pag-uusapan natin. Diba? And yung advance na sinabi ni Saldico tungkol kay Sandro Marcos, posible rin yun dahil kung ako nga, again, ulitin ko, kung ako yung contractor na gago, na manggugoyo, pag-advance, hingi sa akin advance, ay magbibigay ako. Bakit? Dahil anak siya ng presidente at yung presidente ang pumipirma and the rest is history. Diba? Alam nila yan. Alam naman magbibigay sila ng milyon-milyong pera na alam nila walang balik agad o alam nila walang tubong malaki and unfortunately, it probably goes project too. Siguro lang sabi ni Sandro na, ito ang project, pero wala to. Para mabawi nyo lang yung pera. Now, in one condition, para makuha nyo yung project na to, akin ang advance. Give it to me, and once the budget comes down, then you can have it. Those are basic and easy to say and easy to do ng isang ma-impluwensyang tao. Diba? Kaya nga, itong si Charis, no? Ay talaga masasabi natin, bata pa. Magnanakaw na. If you remember noon, no? Kung siguro iba rito makaka-relate, 'di ba merong ibang vlogger na nagsabi o isang reporter na nagsabi na ito raw si Charis ay nag-training o nag-OJT sa uncle niya, hindi pa presidente ang tatay niya noon. At siya mismo, si Charis na nagsabi, "Oh my gosh, they're all corrupt." Nung nasa Congress siya nagtatrabaho, 'di ba? So, ngayon, isa na siya sa corrupt. Alam mo naman pala, Charis, na corrupt ang Congress at nag-congressman ka. Kung matino kang hayop ka, di sana ikaw mismo nagbibigay ng example, lalo na anak ka ni Bangag. Kung halimbawa matino kayo mga Marcoses, ikaw mismo magsasabi sa Congress, subukan nyo mangurakot, ako makakalaban nyo. Siyempre matatakot sa iyo ang mga congressman ng mga buhaya. Dahil anak ka ng presidente at siyempre matatakot sila. Wala Ikaw pa palang pasimulong hayop ka. Diba? Na corrupt. So, hindi ako, naniniwala pala ako na corrupt din tong hayop na to. No? Dahil dito sa uncle niyang mas masahol pa
sa hayop. Kaya sila na mismo. Yan, sila na mismo ang talagang masasabi natin talagang grabe ang kawalangyaan, no? Dito sa ating bansang Pilipinas. Anyway, panoorin po natin yung isa pang show na pinakita ng bilyonaryo kung saan talagang babanatan na ng pamilyang bangag ang itong si Saldico. At ito ay nasa bilyonaryo. Panoorin natin. House Majority Leader Sandro Marcos naman ang pinunti niya. Sa latest video ni resigned Congressman Saldico, idinawit niya ang presidential son sa umano'y multi-billion peso insertions sa national budget. Kaya nga sarap buhay si Sandro eh. Oh, di ba? Sarap buhay yan. Oh. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Hindi lang umano si Pangulong Bongbong Marcos ang may insertion sa national budget, kundi maging ang anak nitong si House Majority Leader Sandro Marcos. Ito ang laman ng pinakabagong video ni resigned Ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Chair Zaldico. Nag-post din si Ko sa social media ng umano'y lista. O yan. Kung makikita nila yan. Kung makikita yan ng mga magpa-file. Kung makikita yan ng mga gustong idemanda si Sandra. No? Ayan, pwede na yan. Nakaano yan. Pero syempre, since hawak naman ng government o hawak ng mga bangag ang ganyang klase mga gobyerno, yung mga ganyang department, pwede nilang lutuin yan. You know that already, guys. Pwede baka nga ngayon sabi, sunugin yan, tanggalin yan, baka makita pa ulit. Pero at least may hawak na pinanghahawakan na si Saldico. And maybe some people already have this copy and then they're gonna prepare it. I don't know. I hope so. Diba? ng mga ginawang insertions ng presidential son mula 2023 hanggang 2025. Noong 2023, Putang hilaw eh, no? 2023, 2022 mo po ang tatay niya. Siyempre, isa rin siya sa congressman, 2022. Di ba? At wala pa yata isang taon, putang ina. Sorry. Manggigigil ka talaga, talagang nangurakot na eh, no? may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Kalaunan ay nalaman daw ni Ko mula sa mga kontratista na galit daw si Congressman Marcos sa kanya noong pinag-uusapan na ang 2025 budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga kontraktor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Agad namang naglabas ng pahayag si Congressman Marcos patungkol sa mga ibinibintang ni Ko sa kanya kung saan mariin niya itong itinanggi. Anya, kaya raw ng kahit na sino na magsalita sa harap ng kamera mula sa ibang bansa at magpakawala ng Eto, dito ako natatawa eh. No? Sa kanyang note, sabi niya, anyone can sit in front of the camera from abroad and spool live. The statement from the newly crowned champion of the DDS cabal. So, pag pala binubuking ang mga pamilyang bangag, nakatulad itong bangag, ay sinasabi niya DDS agad, di ba? So, dito pa lang you can tell, desperado ang tawag dito. Kung wala kang ginawa, Sandra, mag-file ka rin. I mean, I know na wala sa bansa si Saldico. Mag-file ka sa ng kaso agad. Unahan mo na agad na kasuhan mo si Saldico na libel yung ginagawa niya. Diba? Yun lang naman yun eh. Yun lang naman ang pwede mong gawin sa ngayon eh. Dahil wala nga sa Pilipinas eh. Hindi yung gagawin, DDS kabal. Paano mo lang naman dahil iniisip mo na susuko si Saldico kay Sara. So parang iniisip mo na talagang mawawala na kayo, mga buwaka ng ina nyo. Yun lang yan eh. Kaya ito, punta ka rin sa US, babatukan kita. Diba? Hindi threat yan. Diba? Freedom of speech yan. Dito sa US, ang freedom of speech mahalaga, gago. Pero mo sasabihin DDS kabal. Anong proof mo na bumaliktad si Saldico? At kung bumaliktad man niya, anong proof mo, di ba? Paranoid ka na naman dahil sa droga. Bihira ka talaga, oh. kasinungalingan. Dagdag pa ng Majority Leader, nais lang daw ni Ko na patalsikin ang Marcos Jr. administration para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. Paano pa babaksakin ng kasalukuyang administrasyon? Baksak na nga. Actually, hindi na nga kayo dapat pabaksakin eh dahil baksak na ang Pilipinas. Dinamay nyo pa ang Pilipino. Kaya dapat mawala na kayo dyan. Kasi nga, talaga, grabe ang ginawa nyo kawalangyaan sa bayan ng Pilipinas. Diloko nyo ang Pilipino eh. Diba? Ikaw, Sandro, kaya ka lang naman daw nanalo dahil wala ka naman daw kalaban sa District 1 ng Ilocos. Yun ang problema mo. Ang tapang mo, wala ka naman kalaban. Para kasi tamba, wala rin kalaban.
O, ganyan kayo. Siguro kung may lumaban sa'yo, hindi nyo tinakot, halimbawa, baka mamaya hindi ka nakaupo dyan. Tanginan to. Ayon din umano sa intel na nakababatang Marcos, nakipagkasundo na raw si Ko sa mga makikinabang sa pagbagsak ng administrasyon. Pero hindi ito pinangalanan ng majority leader. Anak ka ng presidente, ba't di mo pinangalanan? Kala ko ba matapang ka? Ako na magpapangalan sa'yo. Si Lacson. Nagpaalala rin si Congressman Marcos sa publiko na ang pinag-uusapan dito ay si Ko na wala na raw kredibilidad at nagnanais lang i-destabilize ang gobyerno. Alam na rin daw ng mga Pilipino na si Ko ang utak ng flood control scandal, kaya pang iinsulto na lang daw ang sinasabi nitong Okay, kung ako yung reporter niyan, pag sinabi niya yan halimbawa, okay, Representative Sandro Marcos, buha ka ng ina mo. Kung si Saldico ang mastermind yan, hindi naman siya ang pwedeng pumirma eh. Tatay mo, gago. Diba? Kaya kahit pa sabihin mo na mastermind si Saldico, kung matino ang tatay mo at hindi addict, na katulad mo, ay mahaharang niya yan dahil siya ang presidente. Kaya yung sinabi mo, nakakatawa ka. Yeah, siya ang mastermind. Sabihin na natin, siya na nga ang mastermind, nandun na tayo. Siya na ang hari ng pagsisingit ng budget. Ang tanong, bakit pumirma ang tatay mo, gago? wala siyang nakuhang kickback mula sa mga maanumalyang proyekto. Yun. Yun naman pong akin na mga parts, no? Kung talagang totoong mastermind si Saldico sa pagsisingit ng o paggagawa ng ganung project o ghost project, kung matino ang presidente, bakit hindi nila hinarang? Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Bakit hindi nila hinarang ng mga hayop na to na, hey, something's going on the budget. This is not right. We have to fix it. Di ba? Pero hindi. Pinalusot nyo. Akala nyo kasi 2022, 23, 24, tuloy-tuloy ang ligaya nyo, mga hinayupak kayo, di ba? Yun ang akin eh. Yeah. Sabihin na natin may katwiran si Sandra. Pero, paano nakalusot iyon sa tatay mo? Bugok. Diba? But anyway, after this, ay meron pa palang dinamay. O hindi nang dinamay, in-expose. Itong si Saldico. No? At ito, yung mismong general daw. No? General situation ng ating bansa. No? Panoorin po natin. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng Do you remember that, guys? Yung 2022 yata o 2023, ang DA secretary doon ay si Bangag. Pero while he was the secretary of ng DA, wala nangyayari sa departamento. Everything is F. You know? Wala. Tumaas ang mga presyo, tumaas ang mga gulay, ang importation tumaas. Instead, nagagawa niya ng paraan na, teka, let's help the Filipino farmers. Di ba? Wala. It's importation. Ang sugar, sibuyas, garlic, pati raw, sabi, may balita raw, pati raw galunggong yata, ay ini-import. Isa to si Saldico na may kinukuhang import ng mga isda. Sila naman lahat yan eh. Hindi lang naman si Saldico, sila lahat yan. Sama-sama sila. sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas Biro mo, sinabi sa akin ng mga kakilala ko sa Pilipinas, 800 pesos per kilo. Mas mahal pa raw sa baboy. Kaya nga yung panahon na yun, kung ayaw mo maging healthy, bumili ka na ng baboy. Biro mo yun, 800 pesos yung garlic, yung sibuyas. Ikumpara mo rito sa United States, napakamura. Dollars pa rito. Biro nyo yun, men. Biro nyo yun. Nagawa yun ng Bangag Marcos. Akalaan nyo yun? Hindi mo lang inisip nila, teka, babaan natin. This is too much. Kawawa ang Pilipino. Di ba? Presidente siya. No? At saka yung DA niya, yung DA si Laurel, di ba? Na isa pang kupal to. Parang, sir, tingnan natin. Kailangan, alam mo kasi ang hirap dahil hindi naman talaga sila para sa Pilipino. Okay? It's hard to say that. ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, Naalala niyo sinabi ni Marika?
na mag-ingat dahil hindi itutuloy ang investigasyon Tinawagan daw siya ni First Lady. kay Michael Ma. Di ba? Ayan. Yan ang sinabi ni Maharlika noon, and then kumalat na lang sa iba-ibang mga influential vlogger. But the thing is, these are all connected. Hindi ito yung gawa-gawa lang ni Saldico dahil nasabi na rin ng ibang tao yan eh. Hindi nga lang masyado pinapansin kasi nga parang bago-bago pa lang nun eh. Parang pati yata si Sarah nasa DepEd pa yung nangyari na yun eh. Kaya it's really now connecting the issue before. And let me know if that's still a lie. Di ba? Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. That's right. Dahil pala, Yan yung mga Quadcom, di ba? Sila Hernandez ba yun? At sila Abante, yan. Yung mga hayop na yan. Sila Barbers yan. Mga buwaka lang yung mga yan. Yan yung mga demonyo ng Congress. Main demonyo talaga dahil yan ang mga aso o buhaya ni Tambaloslos. Di ba? Kaya ang pangit talaga ng image ng congressman ngayon sa Pilipinas. Pag naririnig na congressman sa Pilipinas, ang tawag agad ng mga ibang nasyonal na rito, buhaya or crocodile. Biro mo yun? Kaya minsan pag tinanong ka, are you Filipino? Ako, sabihin ko na lang, no offense, sabihin ko lang, no, I'm a Mexican. Ang hirap eh. Di ba? Kaya nga yung iba minsan siya sabihin na, oh, you're Canadian. Okay, yeah, I'm Canadian. Whatever. Wala eh. Ang hirap pag Pilipino, binabanggit, oh, flood control. kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Here's a simple Christian-centered online business that you haven't heard of before, and it's built to 23, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprobahan ng Pangulo nung sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo. Oh, see that? Oh, wag na natin paniwalaan si Saldico sa salita niya. Sabihin na natin na gano'n, wag na natin paniwalaan. Pero, yung presyo ng sibuyas, tumaas. Bakit? Bakit tumaas ang presyo ng sibuyas? Napaka-imposible nun. Eh, tayo mismo mga Pilipino, we harvest sibuyas also. Siguro hindi ganun karami. O, sabihin na natin, bigyan natin ng benefit of the doubt ang putangin ng gobyernong ito. Oh, pero 800 pesos noon. Kaya yung mga tao nga, sabi ko, hindi na, baka nga kalahati ng sibuyas, hindi na binibili. Di ba? Kaya sabi ko, wow, talagang ika nga wow dagat. Why? Di ba? Asan na yung wow dagat ko? what the fuck? Oh, wala yan. Wala akong wow dagat. But anyway, ganun talaga Hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba Tangina, ang puro tarifa mga, ng bigas mga mula buwisit 35% na to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. O, di ba nangyari yan? Nag-70 ba? Nag-70 pesos ba yung bigas? Siguro mga ganun eh. Di ba? Magkano sweldo ng Pilipino every day, every one day, every 8 hours or what? O, sabihin na natin, ako, magbibigay lang ng presyo, halimbawa, kunyari lang, 500 pesos. O, ang isang kilo ng bigas, sabihin na natin, 60 pesos. Ilan ba anak ng mga Pilipino? Minsan 5. Di ba? Minsan 3, 2. Pero 1 kilo. Just do the math on the 500 pesos a day para sa tao. Yun ang hirap eh. And then itong si Bangag, hindi pa pumayag. I don't know if it's true na itong taong to ay nakiusap na wag natin gawin yun dahil magagalit ang Pilipino. Who knows? Pwede nilang sabihin ng mga Bangag morons group, sabihin hindi totoo sinabi sa Saldico pa nga nagtutulak na maraming import eh. We don't know. But the thing is, it happened. Nangyari yung mga ganyang sitwasyon noon. Di ba? Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Nakita nyo rin yung 2025 election, di ba? Halos majority sa local election o sa LGU nakapasok ang mga PDP laban o yung kung sino man ang in-endorse ni Sara Duterte. O. Sa Senado, ganun talaga eh. Siyempre, kaya naman dayain ni Lisa Marcos tsaka ni Bangag yung sa Senate. Maybe sa Congress too, who knows? Diba? Dahil si Luistro, ang balita ko, hindi naman talaga nanalo yan, di ba? Kita mo nga, si Abante, pinanalo ng Comelec. Oh, yung Gabriela, nakapasok dahil pinulitika Duterte Youth. Yun lang eh.
doon pa lang makikita nyo, kaya nga pinipilit na ipasok yung mga demonyo nilang kasamahan para tuloy-tuloy ang kademonyohan sa gobyerno. Yun ang nangyayari dyan. Kaya itong sinasabi ni Saldico, connected nagko-connect sa mga nagsasalitang iba na hindi pinapansin ng Pilipino na ngayon nararamdaman nyo na mga hinay. Huwag na. Para sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Yup. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga nakikiusap, Walang batak yan, ha? nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Yup. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya imunungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestigan ito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. And you also remember the news kung saan, di ba, na-involved din dito yung dating NSA na si Clarita Carlos. Di ba? Sinabi niya, nagkaroon ng sulat, kung napanood niyo yung vlog ni Marlica, na andun lahat, no, na sinasabi niya na kayo, sinabi niya sa presidente or kung kanino man na kayo, it's up to you. Ito yung papel na involved ang kamag-anak nyo. Nasa inyo yan kung pahuhuli nyo o hindi. Alam nyo na rin yan. Hindi ko na dapat explain sa inyo. So, these are all connected. Diba? Yan ang nangyayari sa ating bansa. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 50%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw O syempre, sasabihin ni Tobit Tiangco na naman. Na, yan nga, si Saldico ang nag-ano ng mga isda rito sa Nabotas eh. Sige. Ay, sabi ko nga naman sa inyo, hindi naman talaga ako nagsasabi o naniniwala na pag si Saldico ay nirelease niya itong mga klaseng ganitong mga exposure or exposed na storya, ay lusot na siya sa kaso. Hindi po. May haharapin pa siyang kaso. Di ba? Pero siguro nga, para sa kanya, since wala na, sira ng aking pagkatao, sisirain ko rin kayo. Sa katotohanan, sabi nga niya. So, ganoon talaga. tax sa importation tuwing lean season. Pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang accounting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Sarap ng Hindi galunggong. dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama natin hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indogabon. Kala ko sama-sama tayo babangon muli.
Anyway, sumagot naman si Bangag. Nanakot pa. At sinabi niya na, ikaw, ganyan-ganyan, mag-expose daw si Saldico, wala na raw siyang pakialam. Good! Saldico, i-expose mo na, expose. Kasi nga, alam naman natin na talagang, walang niya talaga si Marcos Jr. And, yung mga bayad na lang ang naniniwala sa kanya, no? Katulad ni Gadon, si Claire Castro, at yung mga iba pang mga troll ng bayan, no? Kung saan binabayaran nila. Yan na lang ang naniniwala. Pero yung mga regular na Pilipino, alam nila na magnanakaw ang mga Marcos. And, unfortunately, akala nila itatayo nila yung pangalang Marcos, hindi pala. But anyway, ito ang sagot ni Bangag. No? Nananakot na si Bangag. Okay? Here we go. Pitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya See, dito pa lang, sinagot na ito ng abogado ni Saldico. Kung talagang hindi totoo yung sinabi ni Saldico, ng abogado Saldico, pwede niya mag-file siya ng libel doon sa abogado. Di ba? That's the problem with the addict. They are easily to be manipulated at napaka-easy sa kanila ang magsinungaling just to take the drugs. Diba? Who knows? Baka mamaya ito, Bangago, powder, ito muna sabihin mo sa camera ha, para malaman nila, okay, magsalita ka na muna. Who knows? Addict nga eh. lalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa Yeah, he doesn't negotiate for himself. Di ba? Tama naman si Bangag. He doesn't negotiate for himself. gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Ba't parang nagbabasa ka, President? Di ba? Ba't parang hindi mo yata kayang sabihin ng sarili mo? Was that instructed to you? Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Yep, hindi na po siya makakatakas dahil baka mamaya iba na passport ni Saldico. Di ba? Anyway, syempre sumagot ang abogado ni Saldico just to confirm na hindi nila ginawa yon, okay? Tulad nga sinabi ko, kung sinungaling ang abogado ni Saldico, may power si Bangag, hindi siya mag-file sa Supreme Court. Loko-loko ka ha? Sinungaling pala tingin mo sa akin, ito kakasuwa kita. Does Zaldico have another lawyer in the Philippines? Not to my knowledge, which is another reason why I reacted that way. Because as far as I No. know, I'm the only lawyer outside of my firm. Of course, other lawyers in my firm are also engaged, but none of them would do that, and none of them did do that. So nobody approached the president or Malacanang blackmailing him, asking not to cancel his passport. No, it's a ridiculous proposition because neither of us have anything to bargain for. I don't have the videos. I have no control over content. I have no control over the timing of the release. The palace doesn't have control over the passport cancellation. That's the prerogative of Sandigan Bayan. Why would two parties bargain over something, over two entities, two items that they don't control? It doesn't make sense. So I would only assume that he was misinformed. I certainly didn't call him directly. I don't know how. I don't know him. He doesn't know me. Maybe the lawyer was right. Maybe dahil kagigising lang ni Bangag sa tulog, sir, ito nga ako pala, ganito, ganyan. Remember yung kay OJC na sinasabi niya, wala namang mga baril at saka tear gas eh. Pero meron talaga. So yung mabubulong kay Bangag, yun ang sasabi sa kanya. And we know Bangag doesn't do shit. Hindi siya nagtatrabaho. All he needs is to sing hot, tutulog, gigising, anong balita? Ang masasabihin ko sa harap, okay, give me the information and I will say it. Saka na si Claire Castro kasi dakdak kaya ako na ang dadakdak. Okay, to set the record straight right now, charges have been filed against Zaldico. There's an order to cancel his passport. But has his passport been canceled? As of yesterday at close of business, Karen, I have not received any order to cancel his passport. In fact, one of the divisions at the Sandigan Bayan, the 5th, I think, sent an order giving us 5 days to comment to the motion to cancel the passport. The 5 days Okay. have not commenced to run. Now, is Zaldico even using his Philippine passport to travel? Because if he is, the irony is it would be easy to find him anywhere he is in the world. Because by getting data from his passport, he would know where it was stamped. He would see entry points. So gamit po ba niya ang Philippine passport niya? Or does Zaldico have another passport? I don't know. I assume that gamit niya yung passport niya. And I agree with the rest of your question. Easy for him to be tracked if he is using. Excuse me, if he's using his passport. I don't know if he has another passport. Actually, pwede rin yung, posible rin yung baka meron siyang multiple passport, no? At malamang multiple name na ginamit niya. Kasi nga sila yung may power eh. 'Di ba? Intindihin niyo mabuti. Sila yung may power bago nag-expose itong si Saldico, bago sila nag-iwahiwalay. What if, I don't know, maybe Saldico was smart enough to think na pag ako nadali o nagkabukingan, itong gagawin ko. Who knows? Hindi natin alam eh. Baka mamaya, kaya nga nakatakas yan eh. Kaya nga nakaalis yan eh. And we don't even know kung talaga sinabi siya ni Tamba na
na diyan ka na lang muna at huwag ka na muna bumalik rito dahil mainit na rito, ganyan-ganyan, kami bahala sa'yo, sabi ng presidente, sagot kita, ganyan-ganyan. Hindi natin alam eh. Di ba? Siya lang nakakalam. But who knows? Siyempre, think about it, guys. Okay? Tuloy mo natin! Di ba? All I right. have no reason to believe that he does. Okay, because if he's using his Philippine passport, then frankly speaking, the Philippine authorities would have known where he was already weeks from now, months from now. I guess, yeah. I don't I know how guess. the retail network works. I guess. I guess, yeah. I would agree with you. Because you'd have to stamp the passport at an entry point. Yes, that's correct. That's correct. Yun. Okay, balik tayo. Yan. So, ang masabi, si Butod, damay din dito, di ba? Tiyan, ang laki ng mukha. But anyway, ang atin lang po rito mga parts is, these are connected here. Di ba? Sila ang mga tao ngayon na nasa listahan ng mga magnanakaw and we all see the result right now kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. And again, sabi nga ng abogado ni Saldico, he or he might using his passport. And I just mentioned, who knows? Baka mamaya si Saldico ay merong multiple passport. Nagagawa yan. Tanggapin na natin na may mga nababayaran sa DFA. Sorry about to say that. Diba? Eh kung si Erwin Tulfo nga di ba? Naku-question ng pagkatao eh. Kusot eh. O sa Comelec nga kahit yung talo, nananalo eh. Yan pa kayang passport. And remember the fact na sila ay parang they're powerful. 2022 to present minus ko. Di ba? May mga power yan. Siyempre, malakas si Saldico kay Bangag. Malakas siya kay Tamba. Ano ba naman yung pare? Kuha ko ng isa pang passport para in case lang. Oh, we don't know eh. Alam naman natin na siguro nga, sabi nga natin, maybe Saldico was smart enough to do that dahil siguro inisip niya in advance na paano kung magka-booking. Lalo na siguro nalalaman niya yung na ang mga tao medyo nag-i-struggle na sa paniniwala kay Bangag. Di ba? At dumadami na yung sumusuporta kay Tatay Digong at saka kay Sara Duterte. Di ba? Nung nangyari yung pinadala sa dahig si Tatay Digong. Siguro na-anticipate niya na yan na, oh man, mukhang nakakaanuhan na. We don't know eh. Kasi those are the possibility na pwede niyang gawin. Magkaroon siya ng multiple passport. Or, yung hindi pa kinakancel yung passport niya noon, siguro, nakakuha na siya ng ibang citizenship. Tanong nyo kay Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, matanong kita, paano ba binili yung citizenship? Kung si Erwin Tulfo, aminin na natin, hindi naman nakapagnakaw. No? Nakapagnakaw ng, hindi na nakapagnakaw ng, ng bilyong-bilyong pera noon. Si Erwin Tulfo. Kahit na mukhang gago. Pero bumili ng citizenship sa Amerika. Baka mamaya makakampi mga yan. Pare, paano mo ba ginawa sa Amerika yung kumuha ka ng ng passport? 'Di ba? Hindi natin alam. Connection lang yan eh. Oh, yun. Yun ang ibig kong sabihin. And think about what Saldico said sa mga sinabi niya. Nangyari sa Pilipinas. Binanggit na rin ng ibang vloggers at ng ibang anchor o ibang journalist at yung ibang editor like si Roberto Tiglao. 'Di ba? Palakpakan po natin ang Roberto Tiglao. Sila GPNR, Ado Paglinawan, 'di ba? Sila Paras. 'Di ba? Sila Kamentong. Binanggit na yan eh. So nagtutugma na, nagko-connect na yung mga nangyayari. At think about that. Look at the Philippines right now. Did we improve? Gumanda ba ang buhay ng Pilipino? Dumami ang addict? Ang daming problema? At within years na pamamahala ni Bangag, ay wala silang ginagawang kundi Sara Duterte lang. Diba? Si Sara lang ang kanilang binabanatan at si Tatay Digong. Ang naging successful lang sa kanila ay napadala nila sa dahig si Tatay Digong. Bakit kanyo? Dahil takot sila kay Tatay Digong dahil ang tao naniniwala sa kanya. At ngayon nga yung mga naniniwala kay Tatay Digong dumagdag na kay VP Sara. Yun lang ang kanilang ginagawa within time na sila ay nakaposisyon. Walang improvement, walang development, walang trabaho, walang at saka gusto nila puro ayuda. Ayaw nila ang mga Pilipino gumawa ng paraan na makapagtrabaho sa sarili nila. Either mag-ayuda ka dito sa Pilipinas o pumunta ka maging OFW ka. Yan ang kanilang ginagawa ngayon. Di ba? Pag tinira mo ang administrasyon na to, tataliman kita ng kaso. Look at what General Torre did. Oh,
Tapos ngayon nga yung Pilipinas. And actually, economic sabotage nga yung dapat ikaso dito kay Butod eh. Diba? Pero wala. Alam na natin na ang Constitution, kita mo nga si Remulla nga yung naging ombudsman. So, paano magiging ombudsman yung maraming kaso? Oh, di ba? Again, si Abante na talo lang sa Maynila, imbis na magkaroon ng special election, nilagay ng COMELEC. See? Wala na nga. And the only thing na pwedeng maayos to at kahit papaano maano yung sugat, tanggalin na ang bangag. Pero wala. Meron na naman mga rally sa November 30. Sino raw yung mga yun? Mga dilawan. Patay na naman tayo dyan. Another waste of time. Malamang may nagsusupport dyan, di ba? Kaya wala na. The Dilawan, the NPA, Pulawan, they're all together na. They're all besties na. DDS lang na lang ang nag-iisa para ipaglaban ng Pilipino. Wala na. Think about it, kayo mga DDS dyan. Pag inasal kayo ng Pulawan, nagsalita kayo, nag-post kayo about what's going on in the Philippines. Anong sagot sa inyo ang comments sa inyo ng mga Pulawan? Ng mga loyalista nga. Piatos! 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 China! Yan lahat ang sagot ng mga troll, ng mga loyalista nga, mga ensamada vloggers. China! Many guys, piatos! Si Sarah, sira ang ulo. Because they cannot answer your topic. Alam ba, nagbigay ka ng topic sa post mo, inilagay mo yung nangyayari sa bansang Pilipinas. It's not about the people, it's about the government. Pero ang sagot ng mga troll, China! So, doon pala makikita mo, walang utak ang mga yan. Bayad. Kasi nga, mahirap ang buhay sa Pilipinas, they have to do it. And I feel bad for the trolls. Kasi nga, paano kung wala na si Bangag? Na silang kukuha ng panggastos ngayon. O di syempre, iba dyan, pag kumita na sa Facebook, meron na. Kasi nga, they need more viewers, di ba? Yun talaga. But the thing is, ang real life dito is, ang mga Marcos, they're not for Filipinos. They're for businessmen. If you can deliver to them, you are good. Pero pag ikaw ay kumukontra dahil mali ang ginagawa nila, you are in jail. So yan ang pamilya Marcos. Yan ang tatak Marcos. And that's it. Budol na tayo. Ganun na talaga. And the only thing na magagawa natin dito is freaking kick them out. Let this person leave. Tignan natin. Diba? Pagpalpak si Sara Duterte 2028 election, o di talunin nyo yung tao. Ang tanong, matatalo nyo ba ang tao? Diba? Alrighty, hanggang dito lang po at sana ay naintindihan nyo ang ating mahabang discussion and sana rin po ay please mag-subscribe kayo. Comment, importante yan. Like, share nyo yung video in that way malaman nila and notification bell para pag meron po tayong ganito ay makita nyo. And of course, support also my other channel at Batang Jano dito sa YouTube at syempre po ang aking TikTok at Batang Jano also. Okay? Already, hanggang dito lang pa. Sabi nga ni Senator Marcoleta, hopya lang! Nieta, hopya lang, okay na muna. No? Huwag na muna tayo maghanap ng iba hanggang tayo makabuelo. At sabi naman ng ating Vice President Sara, mahalin natin ang Pilipinas. It's time, man. It's time. For real. It's about time na tanggalin natin ang bangag. Okay? Already, thank you and God bless. At makikita po tayo muli dito. Saan ba naman tayo pupunta? Salamat. Shukran.